alipay. Hindi ko dahil sa kanya. Hindi tayo magkikita-kita. Hindi tayo. Pero sa biyaya ng Panginoon, na ibinigay sa atin, hindi man tayo higos na kilala ang ating pangalan. Ay nagkakaisa. Lalo na sa pagkakuri, lalo sa pamagawain. Inatang sa atin, balik ka, hinaan natin. Purahin natin ang Panginoon. Bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, dalangin po namin na sa oras sa araw na ito, Panginoon, ikaw ang naipag mamulit tayo sa mga pinabuti. Balay, pagkiro kami sa imo balay ang ikakasarayo kami balay taso. Isa, bigyan mo kami ng spiritual understanding upang sa ganun ang itinapahayag mo sa umaga nito. Lord, patuloy mo po akong gamitin sa bilang tagapagsalita ng iyong kalooban, ng iyong ibig sabihin sa mga tao. Bigyan mo ako ng kalakasan. At habang nagsasalita po ako dito, ang revival, ang deliverance, Panginoon, mangyari sa bawat isa. Sapagkat ang nais ko namin, Panginoon, ay maluwalhati ka. Salamat, patuloy ka namin pupuritan sa pangalan ni Jesus. Amen. Anak ko minsaya ng aga about sa title is True Priorities. Ang mali nga imo ginhihimo sa iyong tinukoy. Kadamo sa tao nga nabuhi sininga kalibutan pero pangalaway. May babae, may lalaki, may pangit, may walas, may sulami. Hallelujah. Gusto ko lang kayong bigyan na para hindi naman sa totoo lang ang tunay na kagwapuhan at kagandahan ay hindi sa palabas o hindi sa panloob. Doon ka nakikilala sa panloob mo, hindi ka nakikilala doon sa physical na nakikilala ka kung sino ka doon sa nilalaman ng iyong puso. Tama ba mga kapatid? Pero yung iba, sa pagtingin sa tao, tumitingin sila sa panlabas na ating panaman. Ang pogi, isa, hindi naman unod. Kaya ang karugasan pogi, presence of God inside. Kaya kung sasabihin ang pogi mo, kung masasabi ng ganon, kung ang presensya ng Panginoon nasa puso niya, pwede mo sabihin, ang pogi talaga. Pero pag walang presensya doon ng Panginoon sa puso na isang tao, dinadaya ang sarili. Dalawang uri ng tao. Base dito sa nagpapahayag ko sa inyo ngayon, dalawang uri ng tao. Ano yun?
hindi mananampalataya. So mag-umpisa tayo doon sa tanong. Alin tayo sa dalawang ito? Nakakalungkot isipin na minsan nagtikim tayo na tayo ay mga Kristiyano. Kung lahat ng tao nagtikim na sila ay Kristiyano. Bakit tayo tinawag na Pilipino? Dahil nasa Pilipinas ka. Tama ba? Bakit ka tinawag na taga-Dalapin o taga-Kawayan? Dahil nasa Kawayan ka. Tama ba? Dito ka na residente, kaya itawag ka na taga-Kawayan. Pero kung tawagin ka ng Kristiyano na wala naman si Kristo sa puso mo, tama ba yun? Hindi ka dapat tawagin Kristiyano kung wala si Kristo dito sa puso mo. Kaya, ang pag-usapan muna natin ang hindi Kristiyano, mga unbelievers. Kasi hindi, sa totoo lang mga kapatid, hindi lahat ng tao ay Kristiyano. Karamihan nagpapanggap lang na Kristiyano. Ang mensahe natin ngayon doon sa Matthew 8 verse 39. Nasulat nila na ang nagsisikap na magkaroon ng buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay ng dahil sa Panginoon ang siyang magkakamit nito. Matthew 8 verse 39. Ulitin ko. Ang nagsisikap na magkaroon ng buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay ng dahil sa Panginoon ay siyang magkakamit nito. So sino ba? Saan ba ito patungkol? Sino ba ang pinatutungkulan dito? Kung hindi ang hindi mananampalataya. At pwede rin mga Kristiyano rin. Tumutulan natin, pwede rin. Pag-usapan natin doon sa dulo ng ating pag-uusap ngayon. Kasi pupunta tayo doon. Ang mga taong sabihin natin, mga unbelievers, kahit hindi ko na ipaliwanag sa inyo, alam natin dahil yun ang dati natin ginagawa. So ito na nato dinihimo sa dati ng atong kinabuhi. Amen ba? So, una, wala kang time kay Lord. Walang time kay Lord. Hindi ko makilala sa amin. Papansin mo, ngayon linggo, saan maraming mga tao ngayon? Saan? Yes, mabits. Sa mga bitsis. Saan ba? Sa mall. Ha? Sa mga mall ba? Sa mga mall. Saan ba? Yes. Sa ulangan. Yun. Doon ang mga tao sa mga lugar na yun. Pagdating mo sa mga churches, lalo na sa mga maliliit na church, mabilang-bilang ka. Diba? Gusto may nakaparadang sasakyan doon. Dalawa, tatlo, gano'n. Hindi. Ganun ang realidad. Kasi walang time tayo. Diba? Tapos, sunod, ginagawa ang mga bagay na hindi naman mga importante. Ano yun? Mga bagay na hindi importante. Particular, halimbawa dito, tuwing darating ang kaarawan,
nagsisilibrate. Di ba? Concern ang tao sa edad, pero di rin concern sa limang kinabuhi. Amen ba? So, dapat ang tao concern sa liyang kinabuhi, gumawa siya ng mga bagay. Ano ba ang dapat kong gawin para magkamay na direksyon ng ako kinabuhi nga diri at mahingat ko sa impyerno kundi magtagos. Ang Biblia nagtutugtog naman kung paano. Amen ba? So, diri sila nag-i-increase doon. Nang sunod, iba ang hirap paniniwala sa kaligtasan. Tayo naniniwala na si Baypi tayo. Diba? Naligtas tayo dahil doon sa grasya ng Panginoon. Sila naniniwala na naligtas sila tungod sa works niya. Tungod sa pinakamahukay. Kaya ito natira paniniwala. Yan, diri sila nagbabasog sa ira mga sala tungod kay kamatay nera, makuha parang lubina, mga lubina naman ang parang lubina, masugat. Kaluyan ang dalag ni Pons Pilato nga itong isasakit sa purgatorio, patangkusol sa pasangkutol sa pagimaya sa langit, pinagbabasol naman siya sa iyang mga salakatan. Nagmimisa ang pari, mautan. Sino ba ang hungod na nagpasol? Ang namatay o nag-i-istorya lang parang lumina? Iba ang hirapin saglit. Kung sangat salin sa ato nga pagpuhon ito nga era, isip na hirapin. Sa ila naman pagsimba, sumisimba sa mga ribulto. Okay? Alam natin mga kapatid na ang ribulto, yun ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos ang mga Israelita sa Old Testament na pinarurusahan. Ngayon, yung ginagawa ng mga believers, Ama namin sa langit, pero ang kaharap niya doon. Aram na nila na ang Diyos ato sa langit, pero ang kaharap nila ada sa dingding. Diba? Ada sa lipon. So yun. Alam niyo mga kapatid, kung magsasalita lang yung mga hindi, sasabihin sa kanila, hindi ako ang Diyos. Dapat doon ka kasi sinasabi mo na ang Diyos nagtulog sa langit. Sabi, larawan daw yun. Larawan yun na isang taong mahalaga sa pananampalataya nila. Example, halimbawa, no? Gusto niyo po ito? Ako halimbawa si Radosing may kailangan sa akin. Napunta siya sa bahay. Nagpunta siya sa bahay ko dahil may kailangan siya. Nagkataon na wala ako doon. Pero may malaking picture ako doon. May malaking picture ako doon sa bahay. Nakita niya. Ang gagawin ni Radosing, ito yung mga kailangan ko sa iyo. Kung may makakita sa iyo, sasabihin ganun ka. Di ba? Maliwanag ko mga kapatid. Ano ba context ko dito? Mga kapatid, yung nakikita nilang larawan na si Mary at saka si Jesus Christ. Kung titingnan nyo ang istorya, noong 1977, nagkaroon ng pelikulang Jesus of Nazareth. Ang bida sa pelikulang yon,
si Robert Powell, isang comedy actor. At hanggang ngayon, siya yung nandoon na pinaniniwalaan ng karamihan na ang Panginoong Sosyo. Okay? Si Robert Powell, British comedian. So, yun ang ginagawa nila. Mga kapatid, sa totoo lang, sa panahon ng Panginoong Isos, wala pa nga oras pa nga sa tumuto. Wala pa sa ito kamera. Paano natin mapapatunayan ng Panginoon yun? Bigyan niyo kami ng prueba ng Panginoon yun. Kasi sa time ng Panginoong Isus, wala pang camera nun. Wala pa. Kaya ginawa namin lang yun para i-list ka sa totoo. Napaksan ba? Oo, aminin natin, ang Panginoong Isus, nagkatawang tao dito sa lupa na kasama ng mga Israelites at yun ang pinaniniwalaan natin at nagsisikap tayong anuman yung kanyang kalooban ay gawin natin. Amen ba? Sabi ko, noong time na sino nakakaalala nung lockdown? Waray sa tuwan, waray sa mga pagtitipon. Bawal. Sa bagay natin, nandiyan sa buksa. Yung mga nanay, mga 10 siguro mga nanay nagpipintuan. Pero hindi naman bawal doon mag-ikunin kasi wala naman kapitado doon ng COVID. Saka wala naman kumipintuan. Kaya ikunin sila sa kalye. Ngayon, diba ako, ang topic nila ay about sa, sabi nila, wala na tayong patron ngayon. Wala na rin patron. Kapal naman sa'yo, okay lang, may pangakakas. So, pinagayag sa area ng istorya, bago nanuman ang hinihingi mo sa mga tao sa patron, bago limala ang hinihingi mo sa tao sa patron, Poroy ko irignong karakton sa rayo misa. Diba? Poroy ko irignong karakton sa rayo misa. 5. Pwede pa. Sabi ko, hain man siton ang kanan Diyos. Ang bagal nila kanyang misa. Misa ka. Kung tatanungin ko kayo, sino ba yung indineradara sa kalye, ipoposisyon ninyo? Santos ba o Diyos? Bago nila kay Santos, kakaibirin. Kaya pinagbabawal sa Diyos, yung samba ka, Santos. Diba? Saan pa ka sa likod ko? Kaya saan nila sa ako, kay maumanbadaw at kahigaraan. Maumanbadaw at kahigaraan. Sabi ko naman, papagyanan mo ako. Akin ba ang mas maupay? Sumunod sa kahigaraan o sumunod sa kalooban ng Diyos? Sa kalooban ng Diyos. Para sa atin, alin ang mabuti? Ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Amen. Sa madaling sabi, ang mga taong ito ay nakapokus sa mga makamundong bagay. Alam natin ang kalooban ng kanila. Kaya sa pagkakataon yun, mga kapatid, tayo ay naniniwala na sa Panginoon tayo.
Kaya, ang pagmamahal ni Kristo na nasa kanyang puso, ibinigay sa atin yun. Huwag natin silang kurminahin pagpos na awaan natin. Mahalin natin awaan sa papaano para. Una, sikapin mong inapit ang buong pamilya mo sa Panginoon. Pangalawa, yung mga kapatid mo. Bago yung pamilya, bago yung iba, pamilya mo na. Sa amin nga sa Lolora, itong tapos sa evangelism, ang sabi na pinagkaisa, ang bawat isa sa buong isang taon, makapagdala sila sa taon dahil dalawa. So, nag-uumpisa kami ngayon sa bagay na yun. Kasi sa corner na ito, di pa tayo nagsasawa, so tayo na lang. Hanggang sa dumating, kami naman laiming na nag-iinaraktubang dito, di rin nala makato, maghanap ang siguro na ako ng church. Kapatid, binigyan ka ng Panginoon, kaya ka binigyan ng wisdom. Kaya gamitin mo yun sa paglilingkod sa Kanya. Ang kahulugan ng paglilingkod ay yung kung ano ang gift mo, ginagamit mo sa paglilingkod. Ang pagpunta natin dito ngayon, isang bagay lang, maliit na bagay lang yun. Pero ang sinasabi mong paglilingkod ay yung pinapagamit mo kay Lord. Ang oras mo, ang lakas mo, ang pagod mo, ang efforts mo, pinagamit mo yung kay Lord. Yun ang paglilingkod. Hindi yung totoo umupo. Iba yun mga kapatid. Tinagalog na paglilingkod. So, ayaw natin sila ikundina. Bakos, ako sila higugmaon. Paano natin ito gawin? Sino ang mahilig sa target? Pag-target. Halimbawa, mayroon kang patatamaan bagay. For example, tirador. Tirador na lang. Pag gusto mong patamaan yung bagay na yun, gamit ang tirador, anong pinagawa mo? Naasinta mo. Ngayon, mag-asinta kayo kung sino ang target nyo i-resolve. Sa mga mahal nyo, sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo. Minsan, alam nyo sa realidad. Praise God sa mga pamilyang nagkakaisa sa pagpupuri sa Panginoon. Pero may mga pamilyang mahila ang iba. Hindi. Ang iba pumupunta. Yun naman ang realidad sa Panginoon. Napunta ko dito para sa payapaan mo. Kundi paglabanin yung tatay, yung anak, na lalaki at ang tatay, at ang nanay at ang anak daw ay ang kailan at ang kalugan. Kasi doon papasok ang paniniwala ng bawat isa. Diba? So yun. Iasinta natin ngayon kung sino ang atin. Kasi ang ating kasalanan
dumating man tayo sa point na harap tayo ng Panginoon, acquit na tayo. Hindi ba? Acquit tayo. Ang hahanapin na sa atin ni Lord ay kung ano yung ginawa mo. Ipinangalakal mo ba yung ibinigay ko sa iyo? Di ba? Nabasa niyo yun na may binigyan siya ng 5,000, 2,000, 1,000. Yun ang salita niya. Yun. Kapital mo para ipangalakal. Yun ang hanapin sa atin ng Panginoon pagdating ng araw sa buhay natin. Andiyan pa kayo? Seryoso kayo ah. Alam pa natin si Lord. So, ganun tayo noon. Pero ngayon, ay kabaliktaran na ang ating mga ginagawa. Kasi nasa kaliwanagan na tayo. Nasa liwanag na tayo. Amen ba? Nasa liwanag na tayo, kaya kabaliktaran na ang ating ginagawa sa mga tao hindi naniniwala sa Panginoon. Doon sa kawalang busy tayo, walang time sa Panginoon. May time na tayo. Di ba? Nagsisi pa tayo, pinaprioridad natin. Pag araw ng linggo, napunta tayo dito, umaga ka. Para magsipa sa Panginoon, para mag-aral sa kanyang salita, magpuri sa Panginoon. Kaya yun, mga kapatid. Kalpahan natin natin sarili. Hindi ko natin yun. Pagpatuloy lang natin yun, mga kapatid. Then, ang mga bagay na hindi importante, ginagawa pa rin natin, pero mas ginagawa natin yung mga importante bagay. Gusto niyo ba ito? Amen. May isang sekta na ayaw mag-celebrate ng arawan. Birthday. Sabi ko, bakit? Bakit ayaw niyo? Kasi raw, biblically, noon daw mag-celebrate sa kanyang birthday, ang isang hari may namatay. Sino yon? Mga kapatid? Sinong hari na yon? Na ang naging dahilan ng kamatayan ng isang alagad ng Diyos ay information na. Sino yun? Sinong hari na yun? Nagbabasa kayo sa Biblia, mga kapatid? Kung nagbabasa kayo sa Biblia, alam nyo yun. Ang tao na yun, ang hari, ay si Herodes. Si Herodes. Nung mag-celebrate siya sa kanyang birthday, sumayaw ng information yung kanyang anak ng kanyang sinundan, kung kanig sa ato, sinundan. Niya kay naupayan sa information, sabi ng hari, hala, pag-aro yan na sa imo karuyang, ihahatag ko sa imo. Natuman ang daraga sa iroy. Niya kay may langot kanhuan, kay sugarong pa naman sila ni Juan, oy, bawan ito na magkikasawa ka kan Herodes nga imo kuan, imo bayaw. Kasi si Herodes nga si asawa ni Herodias magpuktok. Doon nalangot si Herodias. Kaya sa time na magsugat si Herodes, napakaro yan na sa iyong karuya, may ngit-ngit si Herodias kanuan. Sa tayo mo, at ulo ni Juan. Diba? At ulo ni Juan ang naroon. So tungod kayo nakabigkas na ang hari siguro na bagay, nga mo ginano, tingkat ko si Juan sa bilangguan, ipupuntan sa ulo. Sino ang tawag na information na ang katapat ng kinabuhi? Si Juan. Kaya ayaw nila, baka raw may mas mangyari. So, bakit man kayo ayaw ka na pag-read, ayaw ka na pag
Bisa ka mag-celebrate, pero ayaw lang pag... Bisa man kung ano ang himuon sa mga tao, ayaw pag sukat sito nga istorya. Kay pangit mag-arog nga, ako na yung asawa, naamot sa'yo. Kasi, so, yun. Masalabit tayo sa birthday. Okay yun. Mukha niya ito. Hindi pinapanalangin liwas sa pastor niya na pastor. Silvi. Ay, wala na tayong handa. Basta mag-alam lang ng pastor. Tinanungan nila yun. Tapos obligasyon na nila na ipag-pray kayo. Parang isa. Pastor, hindi ako magsasabi ng birthday. Kasi wala ako. Hindi ganun. Hindi natin kailangan yung mga material na bagay sa mga ganun-ganun lang. Kung mayroon man, okay din. Pastor, okay din. Pero yung importante, yung prayer na dapat i-release. Bilang yung pastor, bilang pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Kaya huwag ninyong pupuntahin si pastor. Sumuporta kayo kay pastor dahil siya ang ibinigay ng Diyos para sa inyo. Amen ba? Ang dapat lang natin doon gawin is mag-submit tayo. Unfair naman. Kung kay Lord ka magsasubmit, pero hindi ka magsasubmit sa pastor yun. Diba? Para kang butante na ibinigay ng kandidatong mayor ang para sa iyo. Doon sa leader mo. Tapos sasabihin mo, punta ka ngayon kay mayor. Mayor lang para sa akin. Sasabihin ni mayor, at kung ka, tinadala ko sa leader niyo. Diba? Hindi. Sasabihin mo, hindi. Kailangan ikaw magbigay sa akin. Pwede ba yun? Kaya si pastor ang kinakawan ng Panginoong Sus dito sa simbahan. At tayo lahat ay kinatawan niya sa kanyang kingdom. Amen ba? Amen. Hindi sila ang kinatawan, tayo ang kinatawan ng Diyos dito sa mundo. Kaya tayo ay may responsibilidad na i-expand ang kingdom ni Lord yan sa kalibutan. Ang Diyos pa siya magbahay. So, sa pagbabago sa sarili, ginagawa natin. Patuloy tayong nagbabago ang ating mga, binabago natin ang mga karisma natin. Kasi nasa atin ang banal na Espiritu. So, mga kapatid, naniniwala tayo sa Ama, sa Anak, at Espiritu. Hindi ba? Tatanungin ko kayo, paano nag-ministeryo ang tatlong persona na yon sa buhay mo? Dapat alam natin yan, mga kapatid. Paano kumikilos ang Ama, ang Anak, at ang Diyos Espiritu? O, paano kumikilos sa buhay mo ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu? Dapat alam natin, mga kapatid. Ang Ama ang bumubog sa iyo. Kaya ka naging tao. Pagkatapos, ibinigay ka kay Jesus Christ. Para iligtas ka. Para pawalang sala ka ng dahil sa kanyang kamatayan. Pagkatapos nun, binigyan ka ng banal na Espiritu para baguhin ka. Di ba? Hindi natin kaya baguhin ang ating mga sarili kung walang Espiritu na ibinigay si Lord.
Alam niyo mga kapatid, kung titingnan mo ang istorya, noong time na hindi pa binibigyan ng banal na espiritu ang kanyang mga alaga, mga disciple, mga pasaway kayo. Diba? Kaya doon sa Book of Mark, pinagalitan niya sila dahil hindi sila naniwala. Tingnan nyo, kumilo sila doon na sa Book of Acts. Pagkatapos binigyan ng banal na espiritu. Yun ang totoo. Mga pasaway pa yun. Ang iba nga doon, maisok pa. Ang iba nga doon, nag-deny pa. Diba? Sabi ni Peter, sabi ng Panginoon, yan ang matapin na takbon ako. Nahirap pa pa tayo. Sabi ni Peter, over-minded body. Dadaan mo na sila sa bangkay ko. Sabi ng Panginoon, magpapakatay ka para sa akin. Tandaan, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako pinakita. Bakit? Bakit hindi niya pinanindigan yung kanyang sinabi? Wala ang banal na espiritu. At pinapanginoon, at alisa sila nagtakbuhan. Diba? Nagtakbuhan sila. Pero nung dumating yung banal na espiritu, doon lang sila nagkaroon ng pagkakas. Kaya, ang espiritu ang nagbibigay sa atin ng kalakasan kung bakit patuloy natin ginagawa ito. At siya yung nagbigay sa atin ng kagalakan sa puso natin. Hindi lang kaligayahan, kundi kagalakan. Kasi iba ang kaulugan ng kaligayahan. Ang kaligayahan, maaaring nagay. Ayun, maligaya ka, pero mamaya. Yan ang katawa-tawa ka, pero pagkataon niyan, nasimangot ka na. Pero ka na malipay, di ba? Pero ang kagalakan, patuloy na ba nag-uumapaw sa iyong puso. Kaya ginagawa mo, hindi ka napapagod. Diba? Hindi ka napapagod sa ginagawa mo dahil yun ay kagalakan na ibinigay sa iyo. Bayan naman lang natin. Tapos, hindi na tayo sumasamba sa mga rebulto. Tapos, sumasamba tayo sa Espiritu. Sapagkat ang sa Espiritu. Sumasamba tayo sa Espiritu sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Andiyan pa kayo mga kapatid. I'm always. So, conclusion I tayo. always come back. Ito na tayo sa conclusion. Ito marami-rami. Okay. Number 1. Para hindi tayo maging katulad sa sinabi ng Panginoon na ang nagsisikap magkaroon ng buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay ng dahil sa akin ay siyang magkakamit ito. Kung ang imo pagkulaw sinila ng kalibutan, maling-mali tayo. Pero ang buhay na sinasabi ng Panginoong Hesus, wala sa mundo ito. Kung hindi doon sa karya ng Diyos. Yun ang pangako niya. So, dito tayo sa konklusyon. Mas palaguin ang espiritual na kalaman para magkaroon ng tibay ang ating faith at sikaping matupad ang kalooban nito. Number 1. Number 2,
labanan at supingin ang mga hadlang sa ating pananampalataya. Minsan ang ating pamilya ang nagiging hadlang sa atin. Mayroon doon sa Taluloro, mayroon akong isang membro na nagsisimba siya. Ngayon, ang kanyang asawang lalaki ayaw. Ayaw. Andun yung silos, pinagsisilosan, pati si pastor. Pero wala naman, hindi naman totoo. Sa kanyang imahinasyon lang para siyang ayaw na nag-inosik o ano naman. Anong tawag siguro? Anong tawag siguro? Kaklase si Ayo na nag-inosik si Mara. So, yun. Sabi ni sister, kung ikaw ang magiging hadlang para sa ating pananampalataya sa Panginoon, mabuti pang maghiwalay na tayo. Kung ikaw ang hadlang para sa pananampalataya mo sa Panginoon, mabuti pang maghiwalay na tayo. Diba? So, sa ating pananampalataya, realidad may mga tao or na ina, pero nakalasas. Hindi tayo ng panindigan ng salamat. Nasarin sa asipan niya. Yes, sir. Sabi niya, kung ikaw ang magiging hadlang para sa ako pagsusukan sa Jesus Christ o paglilingkod sa Kanya, mag-iwalay na lang tayo. Kasi pwede kitang palitan. Pero si Lord, pwede kitang palitan. Hindi mo pwede kitang palitan. Kasi ikaw pwede kitang palitan, pero si Lord, alam kong siya ang magbibigay sa amin ng totoo at kamahal at kaligayahan. So, palapakan natin si Lord. Okay. Huwag kundinahin ang iba. Tapos, pagmamahal at pagmamahal. Patuloy na iwinsol ang pamilya, kaibigan, at kapatid. Handa kang maglingkod, magsakripisyo, magbuwis ng buhay para sa ating pananampalataya kay Lord. Yun. Darating ang time, kung alam natin, mga kapatid, na darating ang oras na ang maghahari sa mundo ito ay Antikristo. Anong mangyayari sa atin? Hahapunin tayo. Diba? Darating tayo, hahapunin tayo, tatanungin tayo. Yang pit mo na yan, si Lord, si Kristo, itatakwil mo o hindi? Sasabihin ka. Sabi mo, sasabihin ka. Mas maarap mo nga pag panindigan mo ang pananampalataya kay Kristo papatay. Papatay. Ayaw mo na yan. Papatay ka niya. Papatay. Isip ko ako kinabuhin. Isip ko ako kinabuhin. Kaya siya ito yung gabi, di ba? Isisip ko na akong kinabuhin, hindi na riyan mamatay. Tatangwil ko si Kristo. Sino nga kalibutan? Yung kawara ng Kristo. Sige, tinakwil mo. Di ba? Tinakwil mo ang Panginoon. Pero kung magsad ka, ay pataya na lang, pero ng pagkukang ng Kristo. Hindi ko i-give up ka ng pagkukang Kristo. Pataya. Doon, ma-apply ang sinasabi. Ang mawalan ng buhay nang dahil sa atin ay siya magkakamit. Kaya mga kapatid, mawalan man tayo ng buhay nang dahil sa ating pananampalataya, okay yan. Okay yan. Alam natin naman na wala naman tayo, hindi naman tayo magtatagal sa mundo ito, mawawala tayo.
Mabuti nga kung mawala tayo na may kahulugan. Di ba? Amen. Amen. Kasi ang kamatayan ng isang tunay na Kristiyano ay isang tagumpay. Ang kamatayan ng isang hindi mananampalataya ay kabiguan. Sabi ng iba, bakit maupay na ito na namatay mo lang walang problema? Wala ba problema ang namatay nga believers? Problema na lagod kay maatupang na siya sa umanan sa Diyos. Niyan kay ang nagipaliwaran niya. Anwaran niya ito, mga kusgado. Mga magkukusga sa iya. Diba? So, mga kapatid, isa itong sabihin na ito sa Pino. Kundi sa mo itong pagtanong, si Kristo, may kinabuhi na dayon, insahan sa atin. Ang Diyos may ginawang impyerno. Kahit maging paruya, sa panangin ko. Kaysa siya din, natuwa Kristo. Langit ka, langit ka rin ako. Kung tatanungin mo, sigurado ka pang ngayon sa kanya. Ito, nandito na rin sa mga. Hindi sigurado rin. Sabihin sigurado. Mga kapatid, kung di rin sigurado nga nangakto sa langit, problema kayo dun sa Diyos. Ikaw na si Don ang may problema. Bakit? Sa tinagal-tagal mo sa mundo ito, lumipas ang taon, hindi ka nag-establish ng relasyon. Hindi mo timpan ang relasyon. Okay? Pakibasa doon sa Revelation 20 verse 4. Last tayo. Revelation 20 verse 4. Revelation 20 verse 4. At nagkakita ako ng mga tulo at ang mga nakabuto ni Bibigyan. Bibigyan ng mga karapatang umato. Nakakita ko rin ang mga kaliwa ng mga taong pinubukan dahil sa pagpapatuloon tungkol kay Jesus sa pagpapakayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumasamba sa halimaw ng kalarawan nito. Hindi tumatanggap na ng tatak ng halimaw sa kanilang puro upang may sila'y nagbuhay at maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga tao nagbuwis ng buhay alang-alang sa Panginoon. At hari kasama ni Kristo. Hindi ba tayo nagagalak sa Panginoon? Ang makasama natin si Lord, ang makasama niya tayo, mabuti nga ngayon sa ating bansa dahil open ang ating bansa. Ano man ang i-share. Sa ibang bansa, mga kapatid, mag-share ka lang, kulong ka, o patayin ka. Nagkaroon, nakit ko yung isang missionary na galing sa Nepal. Yung yung mataas na bundok sa buong mundo. Sa Nepal yun. Sabi niya, pag mag-share ka ng salita ng Panginoon, tapos mahuli ka, patay ka. Ano? Hindi ka. Mas mabuti sa atin.
Kahit sa bus, kahit sa TV, kahit sa cellphone, kahit sa radyo. Personal na share. Walang magkakawal sa atin. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon yun para yung mga mahal natin sa buhay ay may balik sa atin. Malapakan natin si Lord. Okay. Yun lang mga kapatid. Dahil po ito